Sige, let's pray. Thank you, Lord, sa time na to together. We thank you, God, dahil sa meeting na to, we know, Lord, that you are in the center, Lord, of everything. And we depend upon you. We rely upon your goodness. And even, Lord, hindi pa nagsasagawa ng camp or we lack the resources, Lord, to fund ang isang ministry kagaya nito. But we know, Lord, that you will your grace is sufficient for us and everything will be in place, Lord. And even we thank you, O God, for the presence ng mga kapatid namin willing to participate, giving their time, effort, and even thoughts, Lord, para sa project na to with regards to camp 2024, December, so 26 until 28. So grant us the grace, Lord, that we need. And as we meet together, let your name be praised, Lord, in our midst. We also pray, Lord, mga kapatid namin that still trying to get in, please also grant them the grace, Lord, that they may partake, Lord, sa ministry na to, Lord, in this short meeting that we have today. In Jesus' name, amen, amen. Okay. So, Amen. ayun, oh. So, welcome at magandang hapon. Thank you for spending the time itong meeting na to at siguro kung kayo ay nagtataka bakit tayo merong meeting, ang purpose nito is of course not only yung preparation natin para sa camp which is necessary. Yun, nakapasok na si David. Which is very necessary ay mapag-usapan po natin yung mga ilang usapin tungkol sa functions and roles ng mga counselors and even yung role din ng head counselor. Hindi ko alam kung kayo ay na-familiarize na, no? Talking about the role of camps or rather the participation of counselors in camps. Kasi usually, parang ano kagaya nung time namin noon pag nagiging counselor kami, parang dinadampot lang kami, "Oy, ikaw, halika rito, counselor ka." So, ayun kami naman ano bang ginagawa ng counselor ganon. Tapos parang ano ka lang, go with the flow ka na lang, ngapa-ngapa na tama ba 'tong ginagawa natin, ganyan. So, yun at so yung pagngiti ni Pastor Steve, ang guest ko doon nakaka-relate siya ng maigi doon sa mga pinagsasabi natin. And again, thank you. So, for today, recorded ito given that we hope na yung mga papahabol pa lamang or hindi talaga mabigyan ng time to participate because of conflict ay makapanood ng replay. Okay. And so, ito muna. Yung kaninang nakapost, no, is inilagay ko na po sa academia. Meron po akong academia account. And ang purpose po nitong pag-upload ko na to is baka sakali, no, who knows? Baka merong mga ibang mga nagko-consider to talk about being counselors, no? Counselors ay at maging yung mga takbo ng program may matutunan sila, no? Na maging transferable itong yung ating pinag-uusapan ngayon. So pwede niyo i-download 'yan, ano? So and again, the link, post ko muna dito yung link or re-repost kasi nilagay ko na to kanina. Ayan, no? So naka-ano siya na naka-double send. So yun, pwede niyo pong tingnan 'yan. Pero right now, i-close ko muna to para dumiretso na tayo dun sa Word file that is practically yung mada-download nyo rin dyan. At teka lang, iba pa pala to. And I thank the kindness ni uh, uh, Pastor Norman kasi sinend ko ito sa kanya kanina at tayo po ay merong approval, no, to talk about these things right here. Ayan. So, magano. Of course, kayong lahat ay pwedeng mabigyan ng copy. Ayun nga po, downloadable naman po yung ano, yung ating work na ito. So, here ito po counselor's task and devotional.
At ito po yung mga ano, no, whenever we talk about counselors, no, nandyan po yung ano, no, yung source ng website, ito, no, si hiringmonster.com, no, pero hindi naman siguro siya yung monster na nakakatakot, no, no. So ito yung role ng counselors, no. Yan, nandyan yung beginning of your camp, counselor job description, etc. Ito yung mga counselors job responsibilities. So, ano syempre, pay attention dito, si Pastor Steve, si Pastor David, and hopefully nga ang si Mark and Gwen to follow, di ba? So, mga responsibilities, especially when they're leading a team. Nandiyan po yon, plans, lead, implements camps programs for children, provides highly educational and recreational opportunities, supervises the campers. So, ano, parang chaperon, no? Bantay, chaperon, security guard, ano pa ba? Team leader din kasi kasama, hindi. Usually, yung mga campers, they will elect or nominate their own leader. Eh. So, ano, but given, FYI, no, Pastor Steve at David, kayo ay kasama sa pakikipaglaro, no? So, you will join them rather than just, ano, no, stand as observers. Kaya ano, gusto rin namin na kahit kayo ay graduate na sa pagiging camper, graduate na sa pagiging camper ay ano, ma-enjoy nyo pa rin yung pagiging part na to in winning your own ano no, yung team members. So organizes leads very small large activities, tapos ensures the cleanliness of the site, everything, mga ano no, balat ng saging, di ba? Pagkakain, yan, tutulong, ano, of course, ano, i-guide lang naman and everyone knows and understands all emergency procedures. So that is directly, kung may mga problema, wag niyo pong hanapin si Camp Directress. Wag niyo pong hanapin yung Assistant Camp Directress. Ang hanapin niyo po si Head Counselor, okay? Si Head Counselor po ang inyo pong lalapitan pagtungkol po sa mga emergency o kaya meron kayong camper na pasaway, di ba? At ayaw magpa-control sa inyo, no? Si Pastor Julius ay ano no, matatakot sila kay Pastor Julius, no? Yan na yung magiging daan para makontrol itong mga pasaways na ito. At doon po sa campsite pala, no, meron tayo doong Bartolina, no, Bartolina. Yung mga favorite campers natin, pwede nating ilagay doon sa Bartolina para ano, para makapag-reflect sila, no, magkaroon sila ng personal prayer time with the Lord. habang habang yung kanya mga pastor, di ba nakita mo yun, di ba, yung Bartolina. Doon natin nilalagay yung mga ano, yung mga best campers or yung mga camp goat. Ang tawag namin doon ay camp goat. Oh. Kasi merong best camper at saka best ano female camper. So yan, record and tracks yan, pati sa mga issues tungkol sa pagkain. Again po, wag niyo pong problema wag niyo pong bigyan ng sakit ng ulo yung camp directress, yung assistant camp directress. Na po, idiretso niyo po yan kay Pastor Julius. Na po, in other words, bigyan niyo po siya ng gagawin. Yung Pastor Julius ay naghihintay lang para sa inyo. Yan. Pero ako naniniwala nagpe-pray siya para sa kalagayan ng buong camp habang siya po ay naroroon at kung mas maganda nga sana kung wala nang mag-a-approach sa kanya eh. Ibig sabihin nun, everything is going fine at meron po tayo, dahil ang kampo natin ay 3 araw, specifically meron tayong 2 evening or 2 evenings. So pagdating po sa mga mga report, no, lahat ng mga na-encounter nyo, i-report nyo po sa ating head counselor at pagdating po ng meeting and evaluation, si head counselor na po ang magbabalita sa amin o kaya sa mga nangunguna dito. And then of course, meron po tayong swimming pool doon po sa campsite na ito. Meron pong swimming pool at ayun, baka pati ang ating mga counselor pwede rin maging lifeguard, no? Huwag naman sana. Mas maganda sana kung zero accident tayo, di ba? Zero, ang tawag dito. Zero incident, pero again,
Ah, I've been to many camps at very rare ano. Okay, mga qualification. Kayo naman po ay kinontak dahil nagtitiwala po kami. Hindi pa ho kayo nagde-decide na mag-agree or to accept the nomination na maging counselor. Eh kayo po ay may qualifications na. Ayan. So yun, masayahin, nakasama po ang mga next generation ng mga kabataan or sabihin natin yun nga, mga malapit sa inyong edad at meron kayong leadership skills. At kaya nga ano, yung tawag ng Panginoon, malaking bagay yan sa pastoral pastoral work. So we again commendation po no sa mga kasama natin, Pastor Steve at si Pastor David. We thank you na kayo ay nag-participate ngayon. We feel blessed po na tiwala kami that you already have the leadership skill at syempre yung experience na rin sa mga camps na to na binabago lang natin yung yung dynamics na dati kayo yung camper o kaya kayo yung naging counselor ngayon ayun magamit uli yung mga kalaman ninyo. And then of course communication skills as much as possible po ay wag po kayong mahiya magsalita sa mga teammates ninyo kasi lack of communication is results to miscommunication. So, hindi naintindihan. So, kung may mga camper kayo na tahimik, encourage nyo sila na magtanong or ayun nga, maganda kung meron ng mga questions in mind, kayo na mismo ang mag-open ng question tapos sagutin nyo. Of course, ito kinakailangan talaga patience, no? Yung magandang character na ito, no? Ay maging mapasensyoso, of course, and then problem solving skills. In other words, pag kaya nyo naman i-solve yung problem, wag nyo na ipa-micromanage siya no sa head counselor. Ano nyo na i-right there and then, ano nyo na i-solve nyo na. So, hindi na kailangan no. I mean, namo-modulate nyo na yung situation. And then of course, stamina. Ano no, i-pray na po natin na ano no, ano yung ano no, yung ability to ano no, kasi sa sa camp natin, maaga yung gising and then late yung tulog. Tapos maraming mga takbuhan, 'di ba, mga physical skills. At saka ano, marami pa. Of course, nandun yung caring personality. Ayan. So ang counselor ay ano rin no, in the way may pagka-pastor yung dating, pastor ng mga camper, ayan. Organization, of course, nandiyan yan lahat. Mediation, pag merong mga nagsasagutan, ano na, basahin nyo na ng tubig, no? Maganda bigyan natin ng water gun yung mga counselor, no? Para medyo nakakatakot yung dating, no? Pag pwede nilang basahin yung mga camper. Anyway. Okay, then, yun, ability to perform others. Ngayon, ito naman yung head counselor. Ito si Pastor Julius. Minsan na po namin ito napag-usapan, pero maganda na rin na meron tayong review dito at the moment para rin makita ng mga counselors natin ano yung may tutulong yung role ng counselor or ng head counselor sa kanila. Of course, managing counselor. Ibig sabihin, si Pastor Julius ay pwedeng magpatawag anytime ng meeting, no, para sa mga counselor. Para hindi niya na imamando one by one yung kabuuan kasi kung yung campers natin size 50 o kaya 100, di ba? At least meron ka lang apat. We will look forward na apat yung teams natin. So apat na lang yung yung minamanage ni Pastor Julius. Of course, running staff meetings, again, ganun pa rin. If there is a need, no? Kung wala namang need, edi of course, nandun yung yung access to communication. Kasi para pag nagpatawag ng meeting sa counselor, ay lagi nandun yung availability ng mga counselors. Of course, that is in coordination with the camp directress at saka yung assistant camp directors. Of course, yung mga pag
pagtugma rin sa mga programs or sa sabihin natin sa mga schedules, no? Of course, dealing with campers issues, pero again, kung na-settled na naman ng counselor, wag nang pabutin sa head counselor. Or kung meron lang naman i-report ang mga counselors sa head counselor, just to take note, no, of the conditions ng ating mga campers, eh pwede rin naman yon. Scheduling activities, actually we already have a program, so put in place na lang yon in coordination with the assistant camp directress, who also happens to be the program head, no? Kasi usually yung mga camps na, hindi, I don't want to say usually, sa organizations that I've been lang before, yung program director or directress ay talagang ano, yun lang yung ano niya, yun lang yung role niya. But magdo-double dual role ngayon yung ating assistant camp directress, no? Not just overseeing the entire activity, but managing the program as well. When we say program, medyo segue lang tayo, no? Yung program kasi is assigned dun sa worship committee, dun sa mga musicians and instrumentalists and singers, yung technical group din with regards dun sa managing ng instruments, etc., or ng mixer. Siya rin ang ano doon. O kung merong mga online mga sabihin natin mga online feeds, part 'yon ng ano ng sa program. And of course, to ano no to see na nag-work yung program in place, especially with regards to yung sa movement ng time at saka yung time ng kakain, yung time ng nagpe-prepare yung mga campers. Of course, hindi siya madali. Pag nandoon na, hindi siya madali. Kasi usually nasisira yung time schedule, no? Usually nasisira yung time schedule. Hindi natin minamasama dito dahil Filipino time. Hindi 'yon. Kung hindi marami mga bagay na pwedeng mangyari in between na kung saan ay na-adjust yung mga time schedules. And we will be talking about that later, no? And then helping in the office, organizing camp logistics, writing and giving staff evaluations. Okay. Ito po yung ano, and then before we go on, meron ba mga tanong tungkol sa mga responsibilities? Wala po sa akin. Sige, mukhang sinagot niyan. Pastor Sim, may tanong ka? Wala po. Yun, wala. Sige. So, sabi nga, ano, no? If there are any objection, hearing none, session is resumed, no? Session. Yan, session. Sige. Ayan. Ito po yung tungkol sa tema ng camp, no? At lahat po ng camps ay kailangan merong starting point. So, ang tema po natin, it is about spiritual growth and Christian living. Ano po? Ang theme verse natin is Ephesians 2:8 to 10. Nakalagay po ito according to sa New International Version. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. At bakit po ito yung napiling verse with coordination sa ating youth officers and of course sa ating camp directress at si assistant camp directress. In-evaluate po natin yung kalagayan, yung spiritual progress ng mga kabataan natin sa CCM. No? At hindi po sila mako-consider as new believers, na po. Kasi kung new believers, ang mga topic dito ay may kinalaman sa ano yung mga karapatan ng isang mananampalataya, di ba? So, of course, hindi rin ito evangelistic camp. Pag sinabing evangelistic camp, we're trying to win. Magkakaroon tayo ng camp, nag-i-invite pa tayo ng mga potential na mga kabataan na maging room yon para makilala nila si Lord, no? So, hindi tayo evangelistic camp, hindi tayo beginners camp, kung hindi, nandun na po tayo papunta doon sa intermediate level. So, mga ano to, mga sabihin natin, mga Christians na to na umattend na for some time.
Merong ibang may ministry yung iba, meron naman iba. So, meron naman wala. No? So, kung kayo tatanungin niyo ako, pastor, ano ba yung mga posible na susunod na level ng camp na pag-uusapan? Pwede nating masabi ano na to, discipleship camp, na kung saan, of course, lahat naman na halos na ginagawa natin na something to do with discipleship. Pero again, baka training into a ministry, di ba? Invitation na ang mga kabataan ay mag-participate sa ministry. At makita natin dito sa verse na ito, hindi naman talaga siya about jumping to a ministry agad, no? No? But again, that is a potential result ng ating camp. At kung may mga wala pa sa ministry na pagkatapos ng camp ay mag-participate, magandang ano yon, magandang output yon, magandang output. Tapos yung iba namang mga nasa ministry na, after the camp, maging output nila mas maging malalim sila, mas maging committed sila sa mga ministries na kinabibilangan nila. Magandang output din 'yon, 'di ba? And of course, another output na pwede nating masabi na because of the camp, yung ibang mga dating camper, sila naman ang pwedeng maging counselor, 'di ba? Maganda 'yon. Of course, pwedeng mangyari 'yon because of the counselors themselves na nandito. At bakit ko sinasabi sa inyo 'yon? Kasi by setting kayo, counselors, setting as an example dun sa inyong ginagawa dito sa camp na to, makita ng mga campers na to yung kanilang leadership at ma-inspire sa buhay ninyo, no? Ma-inspire sa buhay natin. At sabi ko nga, who knows, sa susunod na camp, sila naman yung mag-volunteer na counselor. At baka ang iba naman sa inyo, kagaya rin ni Pastor Steve o kaya ni Pastor David, kayo naman yung maging head counselor. So we're just yung passing over no yung mga ministries natin para ma-enjoy rin natin. Hindi lang, of course, we do not do camps just for the sake of enjoyment, but that is an expected output, no? Ayaw naman natin na magkakaroon tayo ng camp pagkatapos doon malulungkot sila, di ba? O kaya na-discourage sila lalo. So looking at this, yung ating verse na to ay kanina pa naman naka-flash sa screen na to. So you already get the idea kung ano ang i-discuss sa bawat counseling moment, no? Counseling moment. So kasama dito sa doon sa teka lang po. Okay. So dito dito sa inyong yung downloadable file nandoon sa academia, nakalagay na rin po diyan yung devotional. And again, I want to make it clear that this is just a guide. Pag sinabing guide, pwede nyo itong sundan, tapos pagkatapos niyan, maging ano na lang kayo, maging, sabihin nyo in your own terms yung mga napag-aralan ninyo, di ba? Maganda rin yung galing sa puso yung mensahe natin, ano? So yan, yung first lesson, for it is by grace you have been saved through faith. So keywords, grace, save, at saka faith. No, yung grace na nangangahulugan ay biyaya ng Diyos. Anong ibig sabihin ng biyaya? Ito ay pagpapakita ng kabutihan ng Diyos. Biyaya ay kusang ibinibigay ng Diyos dahil ito ang gusto niyang gawin. So, pinapakita na dito yung ugali ng Diyos na Diyos ay mabait at Diyos ay matulungin. No? So, paliwanag ng salitang biyaya, yan. Biyaya ay hindi kagaya ng trabaho, etc. No? Kasi ito naman ay orientation at kayo naman ay magkakaroon ng sariling kopya nito. Ayoko nang i-discuss in detail, no? Yan. Pinag-uugnay, no? Biyaya at kaligtasan, anong kinalaman ng biyaya sa ating kaligtasan? Yan, sinasabi sa Bible. Tapos, yung faith o pananampalataya. Ang faith o pananampalataya, may dalawang aspeto. Una, ang paniniwala. Yung counterpart niya sa English is believe. Naniniwala tayo si Jesus ang Diyos na nagkaroon to. Para ligtas tayo. Ang pangalawang aspeto ng faith ay pagtitiwala. Yan. Pinagkatiwalaan natin siya ng ating buhay. Titiwala tayong
kayang tuparin ni Jesus ang kanyang mga pangako sa atin. Again, etc. At makikita nyo may mga verses na nakasupport dito. Um, um, pag nandun kayo as counselor at due to the limit of time, no, due to the limit of time, huwag nyo nang basahin itong supporting verses. Itong supporting verses na to, you take it personally, basahin nyo na lang on your own to strengthen yung discussion na na ito ay sinasabi rin ni Jesus sa ibang mga talata within the Bible itself, no? So pag nakita niyo itong supporting verse, you do not need to read it. Kasi sa part ng devotional natin is gusto natin tumutugon, no? Sumasagot yung mga kabataan, di ba? And of course, merong pagsasabuhay, maunawa natin ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo, mabuting balita ng Diyos, namatay si Jesus sa krus, pero nabuhay siyang muli. Gaya ng napag-aralan nating dalawang aspeto ng pananampalataya, dapat maniwala tayo na si Jesus ang Diyos at Panginoon ng ating buhay. Along the way, kasi yung mga camp, pwede tayong bigyan ng chance na Lord, no? When I say bigyan ng chance na Lord, na may mag-participate sa atin na mga hindi pa talaga nakakakilala kay Jesus, no? And in saying thus, part ng role ng counselor is to determine, no, to identify yung mga campers ninyo na bisita, tapos magandang opportunity ito para sa inyo to witness, to share the gospel to them, di ba? So yun yung magandang pwedeng gawin ng counselor para dito. Pag na-identify ninyo at of course, ang ministry naman is what we call, it is accordance with the leading of the Holy Spirit. Kaya right there and then, na nararamdaman ng counselor, you're already being led by the Holy Spirit to perform to invite a person para dun sa prayer of acceptance, di ba? Ano niya, huwag niyong pigilan ang inyong sarili at kaming mga nag-organize ng camp ay magiging masayang-masaya na nagagamit yung buhay natin para sa ganitong aspect, no? So again, yung pag-evangelize is part of the leading of the Lord. Kung nakita nyo dito sa first discussion ay parang mangyayari, parang ipipilit nyo yung sarili nyo, wag nyo muna. 'Di ba? Kasi meron naman tayong apat na opportunities, no? Wag na muna. Pwedeng parang ang personal leading ng Holy Spirit sa iyo ay siguro pag natapos ko na yung pangatlo, yung third out of fourth, or yung nandun ako sa pangatlo, saka ko na siya i-invite yung magkaroon ng yung personal invitation to receive the Lord. Pero again, mas masaya pa rin talaga pag nililid tayo ng Lord to do something. And then, merong mga kaugnay na prayers ito. No? Panginoon, so salamat po sa inyo pagmamahal sa amin. Salamat po sa biyayang inyong binigay sa amin lahat. Again, this is just a model, no? No, iba pa rin yung prayer na nililid ng Holy Spirit na kinakausap natin si Lord. So, this is hindi rin naman namin kayo binabawalan na basahin nyo na lang ito. Hindi rin naman po bawal 'yon. Okay. Doon sa next lesson, and this is not from yourself, it is the gift of God, no? Pag-ugnay sa naunang aralin, which is yung yung first devotional. Gaya na ng naunang lesson, ng kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Ang biyaya ay binibigay ng Diyos. This, kasi sabi dito sa merong pronoun na this, ito, nakikita niyo yung this na ito, no? Ay tinutukoy ng salitang this ay ang kaligtasan, no? Idea na may kakayanan kang ang idea, kakayanan mong iligtas ang iyong sarili. So halimbawa, yung kasi sinasabi yung kaligtasan na isang biyaya, isang kaloob. Birthday mo, may mga taong gusto kang maging masaya. Tulad ng mga kapamilya o mga bibigyan ka nila ng birthday gift, hindi dahil may pinaghirapan ka, kung hindi dahil gusto ka nilang bigyan ng regalo. Ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Ito ang kahulugan ng biyaya. Yan. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos dahil makasalanan tayo, pero dahil sa kabaitan ng Diyos. Ililigtas niya tayo dahil mabuti ang puso niya. And then kadahilanan, bakit ulit tayo ililigtas ng Diyos? Dahil mahal niya tayo. So
So bahala na kayo kung gusto nyo i-cite yung John 3:16. That's not bad. But again, ano yun, and then of course, yung kagustuhan ng Diyos, gusto ng Diyos na mapabuti ang buhay mo. Kaya nga siya nagbibigay ng biyaya. Gusto ng Diyos na mapalapit ka sa Kanya at maging masaya ka. Of course, John 10:10, meron ding idea ng ano doon, yung sense of fulfillment and happiness sa piling ng Panginoon. Anong dapat mong gawin para mapasayo? Ang biyaya. Kailangan mo itong tanggapin. Di ba? Tatanggapin mo ang biyaya. Nandun lang yon, yung regalo. Nandun lang yan. It remains as a gift hanggat hindi mo siya kukunin at bubuksan mo. Ayan. And then pagsasabuhay sa ating napag-aralan, sinasabi na talata na kahit anong gawin natin, hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. That is the point of the second lesson. This is not from yourselves, it is the gift of God. Okay? So, and then merong prayer. Panginoon Hesus, sinamin po namin ang aming pagkakamali at hindi po namin kayang iligtas ang aming sarili. Tulungan niyo po kaming mabago ang aming buhay at pag-iisip. Salamat po sa kaloob na kaligtasang inyong ibinigay sa amin. Maliligtas po kami, hindi dahil sa aming kakayanan, kundi dahil sa iyong biyaya. Pansinin niyo yung prayer, no? Yung prayer seems to be a repetition. Repetition of the lesson. So, kaya po, nagpe-frame tayo ng ganyan. Kasi, yung dalawang talata, the 8, 9, 10, 8 to, ay ano, no, ay piniframe natin na ano, na ma-capture talaga nila yung ano, yung point nung ano nung devotional. Okay, sa third devotional, not by works so that no one can boast. Keywords, words, o boast yung Tagalog ay pagmamayabang, di ba? Pag-ugnay sa naunang aralin, sa huli nating pag-aaral na pag-usapan natin ang kaligtasan ay hindi sa atin kung hindi binibigay ng Diyos bilang biyaya. No? So, kinontrast siya dun sa works or pagtatrabaho. Gaya ng nauna natin, ang trabaho ay gawain na nagbubunga ng sahod o sweldo. Sa huli, pero ang trabahong tinutukoy dito ay spiritual. Ang pagtatrabaho rito ay paniniwala na kaya ng tao na maging mabuti sa harapan ng Diyos at iligtas ang kanyang sarili. Which is, hindi nga raw pwede. Sabi dun sa, ano, dun sa second devotional. So, merong maling paniniwala sa kaligtasan. At ano yung maling kaligtasan na yon? Yan, doon na lang sa central section. O kaya sinasabi ng iba na lagi naman silang nagsisimba o nagdadasal sa Diyos. So, pinagbabatayan ng mga taong ito na kanilang kaligtasan ay ang kanilang sarili. So, ang mali sa paniniwalang ito, ano na lang, correct the idea, ay ang iniisip nilang mabuti na sila, malinis sila sa kasalanan at ginagawa nila as a trabaho ang mga bagay na may kinalaman sa religion. Again, kung ganun hindi na raw nila kailangang tanggapin pa si Jesus sa Ebanghelyo or proclamation of the gospel. No? So yun yung maling paniniwala sa kaligtasan. Now based doon sa portion na ito ng text, so that no one can boast, 'di ba? Kasi not by works no? Walang pagmamalaki. Ang pagmamalaki or the word proud or yung noun niya is pride ay kabaliktaran ng pagpapakumbaba, humble. Tungkol sa kaligtasan, pinagmamalaki ng isang tao na naabot niya ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa, no? Ang pagmamalaki ay pagdedepende sa sarili niyang kakayanan, di ba? Magaling ako, mahusay ako, alam ko ng lahat tungkol sa Bible ganyan, di ba? Ang taong nagmamalaki ay nagsasabing hindi niya kailangan ang mabuting balita o tulong mula sa iba, kahit kay Jesus, no? Bakit ko kailangan pang tanggapin si Jesus? Kaya ko nang iligtas sa sarili ko. So sariling mga gawa niya lang ay maliligtas na siya. Kaya siya nagmamalaki. Ngayon, ano yung contrast or kaibahan? Hindi ito kagaya ng pagpapakumbaba. Nakikita ng isang tao nagpapakumbaba ang kanyang kahinaan at kakulangan na gawin ang lahat kung sa espiritual na bagay. Sinasabi ng taong ito na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. So, yun yung ano. And then, merong pagsasabuhay. Hindi sapat ang anumang paggawa ng tao para ay and then meron ano. Ito, teka lang sasagutin ko lang yung isang mahalagang katauhan.
Okay, let's continue, no? So, meron pagsasabuhay. Again, yung napag-aralan, pagsasabuhay. Tapos, panalangin, di ba? Sa iyo lang nagmumula ang kaligtasan ng tao. Patawarin niyo po kami sa lahat ng uri ng pagmamayabang. Kasi, di ba? Yun yung character na tinatry i-correct doon sa situation, eh. Yan. Nagtitiwala po kami sa inyong kaalaman, sa inyong kakayanan lamang. Salamat po sa ginawa sa krus para sa akin. Yan. And then yung fourth lesson, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. No? Sa ibang translation, ESV yata, workmanship. No? For we are God's workmanship. But again, ano yan eh, parang siguro yung idea niya si Jesus ano no, yung sculpture o kaya siguro kahit clay na lang, clay pot, no? So ang keywords dito, handiwork, created in advance, and then good works. So pag-ugnay sa naunang aralin, no? Kung napapansin nyo, nag-i-start tayo with second, third, and fourth, pag-ugnay. Kasi nga, we're trying to connect everything, di ba? Napag-aralan natin sa mga naunang usapin, um, na ang kaligtasan ay kaloob na hindi ito kayang abutin dahil sa ating mga gawa. Hindi rin natin kayang ipagmalaki sa Diyos. So tingnan niyo itong nilagay ko dito na ano, pag-ugnay sa naunang aralin. Parang nire-rephrase ko lang, no? Nire-rephrase ko lang yung titles niya, nilagay ko dito, no? So, yun. And then kadahilanan, ang Diyos ay mabuti at patuloy siyang gumagawa ng mabuti sa atin. Kasi ito yung ano, yun, we are God's workmanship. And then maraming tao naniniwala na si Jesus ay Diyos pero ayaw nilang magpasakop sa kanya. Gustong maligtas ng tao at mapunta sa langit. Pero ayaw nilang mapunta sa impyerno, pero ayaw namang sumunod ng mga taong ito sa Diyos. Gusto ng tao na iligtas sila ng Diyos, pero gusto pa rin ng mga taong ito na gawin ang kanilang kagustuhan. So again, merong rudimentary knowledge about God, pero they are not willing to submit, no, to the lordship. So that is a problem, no? Ang tamang tugon, dahil mabuti ang Diyos, dapat natin siyang sundin. Kailangan muna nating pagsisihan ng ating mga kasalanan sa Diyos. Kailangan muna nating aminin sa harapan ng Diyos ang ating pagkakamali. Saka pa lang tayo patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Saka pa lang tayo ituturing ng matuwid ng Diyos kung magtitiwala tayo sa Kanya at magpapasakop sa kagustuhan ng Diyos. Again, talking about what we call yung evangelistic, yung leading ng evangelism sa inyo. No, it's really depende na talaga yung ano no, yung counselor kung paano kayo nililid ng Lord, no? At we pray na ano nga of course maging very meaningful ito lalo na sa mga camper natin na nag-open tayo ng isang activity tapos sino mag-aakala na yung activity na yun para magiging paraan para makilala ng mga camper si Jesus, di ba? So handiwork or paglikha. Unang katotohanan, nilikha tayo ng Diyos na unang intention o gustong mangyari ng Diyos na gawin natin ay mga bagay na ayon sa kanyang kagustuhan. Pero makasalanan ng tao at ayaw ng tao na sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Gustong gawin ng tao ang kanyang gustong gawin kahit ito ay mali. No? Gagawin ng tao ang gusto niyang gawin kahit mali ito at kahit labag ito sa kagustuhan ng Diyos. May mga taong tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon Diyos at tagapagligtas, pero may mga taong iniisip na si Jesus ay tao lang. Ayon kay Apostol Pablo, ang mga mananampalatayang tumanggap kay Jesus ay tinakda ng Diyos na kilalanin siya. So, it is a result of God's plan, no? Na pinlano niya na beforehand. Na it just come to pass na naganap. So, merong takdang panahon na tinutukoy ay ang araw na minsan tayo magsisi sa ating mga kasalanan. Ito ang araw na pinipili natin si Jesus at sinusuko ang ating buhay sa Kanya. Ayon sa kaalaman ng Diyos, hindi tayo nilikha ng Diyos para sa pagsuway o sa rebellion. Nilikha tayo ng Diyos para gawin ang tama, mabuti at ngayon sa Kanyang kalooban. Again, that is the point of the fourth lesson, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works. And then meron pagsasabuhay, hindi tayo kayang iligtas ng mabubuting gawa, a repetition ng second. Pero pinili tayo ng Diyos para gawin ang mabubuting gawa. Gumawa tayo ng mabuti ayon sa sinasabi ng Diyos sa Bible. Gumawa tayo ng mabuti ayon sa pangunguna ng Espiritu Santo. Gumawa tayo ng mabuti na ayon sa ating konsensya. Tandaan, niligtas ka ng Diyos dahil sa kanyang biyaya. Pero gagawin natin ang mabubuting bagay dahil ito ang nakalulugod sa Diyos. Of course, merong prayer. No? So, before I go on,
Meron ba kayong tanong tungkol sa devotionals? Sa apat na parts na ito? Pas nasa manual po yan. Bibigyan ko kayo ng copy nito. Yes, yes. Okay Of po. course. Well, of course, download na ba? Nag-send na naman ako sa inyo ng link. So, downloadable na rin po ito. Sige, doon na lang po. Very good. So, ayun. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ito po yung camp program. So, maraming salamat, Sister Juliana, for providing us. Ngayon, syempre, ang question is, saan tayo papasok? Syempre, papasok tayo sa pinto. saan kikilos or yung mga devotionals na to ay mapag-uusapan natin, di ba? Si Pastor Julius nag-unmute baka meron kang tanong. Saan papasok yung mga counselor sa program pa? Yes po, yes po. So ito meron po tayong yellow. So itong yellow na to again ay provided po din to Sister Yana. So dahil po merong yellow ito, yung actual na copy wala no. Ano lang to for the purpose lang ito ng ating meeting. No? Sorry. So 4:30 ng day 1, December 26, diyan po pag-uusapan yung first topic, yung first devotional, no? 30 minutes. And then again, pagdating ng December 27, alas 6 ng umaga, diyan po pag-uusapan yung second devotional, no? Medyo at least mahaba ito. At pag 1 hour, nakita nyo naman na hindi naman kahabaan yung devotional natin because how we divided it into different parts. Bigyan natin sila ng time to respond, no? So ito yung morning devotional. And then meron tayo pagkatapos ng 9:30. Meron tayong chair relay and then first word song. Magkakaroon ulit ito yung third part. So 10 ng umaga. Napag-usapan na natin sa day 2 ng 10 ng umaga, na-cover na natin yung tatlong devotionals or yung tatlong mahalagang pag-uusapan. Now, itong blue, syempre sasabihin, ito yung counseling ay related dun sa game. Merong sack race, may octopus game, and then, so hindi na ito yung devotional ng apat. And then, ganun din dito, lunch 12, and then, yung nga, may mga game, crab soccer, overflowing, fill me up. Mga ano yata to, mga games dun sa swimming pool. And then counseling, again, yung blue, ay related pa rin dun sa games na na-portray ng ganyan. Then free time and prep, magkakaroon sila ng skit, ganyan, prep for banquet. Tapos, notice that this is the second evening or the second and last evening of the camp. Meron pa rin counseling. Ito yung pang-apat. Yung pang-apat na topic. So, there will be a time and then to be followed ng merong bonfire. Si Siana, note, ito yung sa 3 hours, di ba? 7 to 10. So, in-indicate ko lang dito para magkaroon ng time na Siguro, sorry, this is 20 minutes. This is supposed to be 30. Yan, 30. So, lumalabas, doon sa 3 hours, merong 2.5. And then ito. Tapos merong bonfire at 10. Which means by then, na napag-usapan na natin yung apat na ito. And then sa day 4, ay it's more on, yung processing. When we say processing, pagdating dito sa 20-minute processing of the day or the hours before departure, ay china-challenge nyo sila sa yung as counselors doon sa team ninyo kasi likely nakabuo na kayo dito ng bonding sense ay mas matapang na sila to tell about their stories, no? To tell sabihin nila yung tungkol sa stories nila. Awarding, commissioning, and then departure natin. Okay, ayun po ang ating yun po yung focus ng ating meeting. Ano rin Kung nag-start tayo on time, no, almost paano ko? Anyway.
Well, anyway, so ano pong mga masasabi ninyo? Magsimula po muna tayo sa head counselor and then we will hear it from si Pastor na-drop si ano si Pastor Jan pero baka makakasama ulit siya. Sige. Pastor Julius. Pass. Yeah, go on po. Sige po. Ano, bali sa tuwing ano pa, sa mga, para sa mga counselors, pag natapos yung ano, buong araw na activity, magkakaroon ulit sila ng ano, ng processing o ng counseling doon o reflection based doon sa mga activity na pagdaanan nila sa isang araw pas bago ano. Again, yun yung indicated ng blue. Mm, Yung kanina. So, oo, so yung yellow, doon natin dinidiscuss itong yung team verse na dinivide natin into parts. oo, Kasi kailangan, sorry Pastor Julius. Kasi okay. kailangan mai-relate yung game, yung ginawa Mm, nila doon sa ano sa ano bang kahulugan nito? Ano bang kinalaman ng game na to doon sa kabuuan ng tema natin. Ayun. Oo. So, Sige pa, yun lang. sige, thank you. Sige, si Pastor Sib, meron kang interaction, question or anything? Okay naman po. Ah, wala naman. Sige, thank you. Si Sister Ja, ating directress. Maganda na nakasama kayo dito kasi kayong nag-oversee ng lahat including yung mga nangyayari sa mga campers and counselors. Sige, Sister Ja. Sorry po, Pastor. Ano po yon? Hindi, magtatapos na tayo. Ibig sabihin, goodbye. Hindi. Hindi, joke. Hindi po. Hindi, Ang joke lang. sinasabi ko ano yung feedback mo galing bilang camp directress dito sa meeting natin ngayon. Yan. Ah, ano naman po siya meeting po is knowledgeable naman po. Mas tandaan lang po talaga natin na mag-enjoy lang po tayo. Then, i-lift lang po natin lahat sa Lord na lahat safety, walang mangyayari sa mang, ah, mang, mang, sa mga campers. Loading. Ang sama kasi ng pakiramdam ko, Pastor. Ayun po. Oh, sige. Sige, thank you. Si Jana. Hello po. Hello din. Siguro as involved din po sa program, maganda po siguro talaga na yung mga counselor, ano po sila, aware sa program, yung flow ng program, para hindi po mahirap na i-coordinate yung mga youth. Parang kumbaga sa counselor pa lang po, aware na sila kung anong magiging susunod. So, hindi na kailangan masyadong i-elaborate every time po na may pupunta tayo sa next activity. Ayun lang po, kailangan aware sa program. If ever naman po magbibigay kami ng hard copy ng program kung kailangan para po masusundan talaga siya ng maayos. Ayun lang po. Good. Sige. Ayun, dito na nagtatapos yung ating usapin and I don't wanna hold you further. At least Salamat po. I'm just happy na again kayo nag-spend kayo ng time at I will send a link nitong recording para pwede nating i-replay or para din sa kapakanan ng mga hindi natin nakasama. Let's close in prayer. Ayan. Si Pastor Julius na si Head Counselor ang mag-close. Pastor. Sige, tayo manalangin. Panginoon, kami po'y taos-puso nagpapasalamat po sa iyo, Panginoon, sa Lord, sa knowledge po na ibinigay mo po sa amin sa pangunguna po ng iyong lingkod, Pastor Edwin, Panginoon, na ginamit mo po upang mabigyan po kami ng kaalaman patungkol po sa kung ano po ang aming gagawin, ano po ang aming task sa darating po na Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Tulungan mo po kami, tulungan mo po ang bawat isa
na pangunahan po ang darating na kang Panginoon. The glory and honor belongs to you, Father. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige, salamat. Adios.